Magandang tanghali po sa inyong lahat. At unang-una, maraming salamat kay Ginoong Lester Oladia sa kanyang napakagandang pagpapakilala. Hindi ko lang alam kung pinupuri niya ako o niyayari niya ako kasi doon sa kanyang pagpapakilala, binilang ko 5 beses niyang sinabi yung maliit, yung word na maliit. Bago meron pang down to earth. Oh. Hindi ko alam kung sinasadya Anyway, alam niyo po, just to be very brief because I know we're all looking forward to hearing dito sa ating batang-batang magiging Bulacan chairman, si Ginoong Jad Racal. Ang nais ko lang itanong sa kanya, ready ka na ba, Sir Jad? Sapagkat alam mo, dito sa mga panahong ito, kapag ikaw ay nagiging kritiko ng gobyerno kung ano-anong kaso ang isinasampa sa iyo, nagiging libelous ka, nagiging seditious ka, katulad namin ni Jimmy Bondoc, may kaso na naman kami bago, a few days ago, inciting to sedition. Sabi ko, kung inciting to seduction, baka maniwala pa sila Pero inciting to sedition, mahirap yan. Oo, kita nyo naman ang nangyari kay Leandro Leviste. Naging kritiko lang ng gobyerno, pinatawa na ng multang 24 billion. Iimbestigahan pa ng ombudsman. So napakahirap po, these are dangerous times for the political opposition. Sapagkat ibang klase po talaga itong pamahalang ito. Sapagkat they're now in a panic mode, they're circling the wagons, so to speak. Sapagkat nakikita po nila ang katapusan ay malapit na. I was never a member of any other party except for the Nationalista Party at pareho rin po ang plataforma. Federalism. Yan ang isang nagustuhan ko sa PDP. Ang isa pang nagustuhan ko ay yung consultative democracy na nasa plataforma nila, na walang nagdidikta, kinokonsulta lahat. Naalala ko tuloy yung storya, ewan ko kung totoo ito, tungkol sa consultation. Meron daw isang trip si Pangulong Marcos Jr. out of town. So, nandun sila sa isang helicopter. Nung pababa na sila, nakita nila, maraming tao, inaabangan si Pangulong Marcos Jr. Sabi may mga kasama siya, yung mga miyembro ng gabinete niya. Kasama doon si Larry Gadon. Nandun sa helicopter. Sabi ni Larry Gadon, Mr. President, meron akong 1,000 pesos dito. Ihagis kaya natin sa bintana. Yung makakapulot noon, may isang magiging masayang Pilipino ngayong hapon na ito. Sabi ni Larry Gadon. Sabi ni Ralph Recto, mali ka, Larry. Ito, 2,500 piso. Ihulog natin sa helicopter. 2 Pilipino ang matutuwa. O, di ba? Hindi lang isa, 2. Pumasok yung isa pang gabinete, si Sap, si Anton Lagdameo. Mali kayo pareho. Eto, miktitig 100 piso ko rito. Hulog nyo natin sa bintana ng helicopter. 10 Pilipino ang matutuwa. O, mas marami. Pumasok si Aimee, sabi niya, mali kayong lahat Yung kapatid ko, ihulog nyo, lahat ng Pilipino matutuwa. Yun ang consultative democracy. Kinokonsulta kung sino mas maraming matutuwa. Kaya't ako nagagalak talaga. Baka i-blatter tayo ni Claire Castro. Lahat ng tumawa daw. Sedition. Sabi ni John Vic Remulla, para sumigaw ng Marcos resign. Anyway, magtatapos na po ako because I want to give way to someone whom I truly admire. Sapagkat itong taong ito, batang-bata pa pero nasa puso na niya ang talagang
paglilingkod sa bayan na sabi ko nga hindi madali ngayon. Alam nyo, ito, I don't want to wax poetic, pero naalala ko sa kanya yung sinabi ni Rizal sa kanyang ultimo adios. Yun sa 5th paragraph, kung hindi ako nagkakamali, nung sinabi ni Rizal, ito yung pangarap niya, this was the dying wish of Rizal. Nung sinabi niya, mis sueños cuando apenas muchacho adolescente, mis sueños cuando joven ya llena de vigor, fueron al verte un día del mar del oriente, secos los negros ojos, alta la tersa frente, sin seños, sin arrugas, sin manchas de rubor. Hindi nyo naintindihan, ano? Oh, itatranslate ko. Sabi niya, the dream of my life, my ardent life's craving, is to see you one day, O pearl of the Orient seas, riding high with freedom blowing in thy breeze, without fear, without doubt, without any trace of shame. Ito mga ganitong tao ang magbubura ng kahihiyan na nararamdaman nating lahat pagka sinasabi natin ngayon, lalo na sa ibayong dagat, ako'y Pilipino, ibang tingin sa inyo natin ngayon eh. Napakasama ng tingin sa mga Pilipino ngayon, hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong, na pag sinabi mong ako'y Pilipino, President Duterte. Ngayon, ako'y Pilipino. Iba tingin talaga. So, I'm very happy to serve without any expectation of recompense, without any quid pro quo. Maglilingkod lang po tayo ng walang kapalit, katulad ni Jad Racal. Kaya without further ado, I would like to welcome to the fold Mr. Jad Racal. Palakpakan po natin. Introduction ka pa kay Jad. Nai-introduce ni Ginoong Lester Olalyang muli. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. Tinatawagan ko po muli sa harap si Sir Jad Racal, ang Provincial President ng PDP Bulacan, para sa kanyang mensahe ngayong hapon. Yes! So, ito po. Grabe yung message ni Lester. Naiyak ako. Ito po. Bago po ang lahat, gusto ko rin po batiin. Siyempre, kasama po natin ang acting chairman po natin, Alfonso Cusi. Palakpakan po natin. And Attorney Yvette Contacto, hello po. Magandang tanghali po. And kasama po natin si Attorney Raul Lambino rin po. And Ma'am Astral po, Pimentel. Tanghali. And Miss Penelope po, Del Monte. And Sir Raymar Mansilungan. Saan po si Sir? And syempre si Attorney Ferdinand Topacio po. And former CDA Chairman po, Joseph Encapo po. And yun po, kasama rin po natin yung kapatid ko, si Jake Racal and Lester Olalia. And kasama rin po natin yung foundation po namin, yung Quick Response, Racal Quick Response Foundation. And sa lahat po ng media na nandito, and PDP, supporters and members po, magandang tanghali po sa inyong lahat. So yun po. Okay. Tinatanggap ko po ang hamon at responsibilidad na pagiging bagong pinuno ng PDP, di lang po sa distrito ko, kundi sa buong lalawigan na po ng Bulacan. Actually po, quick story lang rin po. Family po namin, as na-explain po ni Sir Lester, na hindi po talaga kami sa politics. Actually, ako yung pinakauna. Pero we have a foundation started when 2012, and doon po nagsimula yung tulong namin sa tao. Hindi lang po sa Bulacan, kundi sa buong Pilipinas, sa Visayas, Mindanao. So doon po, batang-bata pa po ako. Nag-start na po kami magpamigay ng mga tulong, mga bigas, kung ano-ano pa po. So through the years po, practice po namin ng family every year yan. And dami nga nagtatanong ba't yung pamilya namin never pumasok sa politics? Sabi lang namin, we are blessed ng Panginoon, lalo na yung dad ko galing talaga sa pinakababa talaga, umakyat sa sipag, tiyaga at trabaho, syempre negosyo. So, doon namin nakita yung parang purpose namin is to bring our parang bigay ng Panginoon sa amin to bring back to the community. So, ako, nasanay ako na bumababa talaga sa. So, I decided 2025, why not run for
congressman. Which is we don't expect anything naman. Syempre first time, a new face to the district. Pero nagulat ako kasi doon namin nakita yung uhaw ng tao sa pagbabago. And doon nga nagulat ako, ganun pala ang politics eh. From shift to business to politics, nakakaiba. Iba ang pressure, iba ang critics. So, nag-adjust rin ako. Sobrang hirap. Sabi nga ni Lester, kasi I was invited to other party because I supported my governor. And ayaw nga ako bigyan ng kona din eh. Because, alam niyo po yung control ng taas eh. So, yun yung pangit na nakikita ko dito sa existing government practice dito ngayon sa Philippines. Especially nung let's say, nakakalungkot, hindi man ako nakaabot nung 2025, I still continue. I still continue my promise because I'm not a politician, I'm a businessman. So, tinuloy namin yung libreng gamot sa district. 3 bayan, libre ng gamot basta may reseta. And all the support that I can give, tuloy-tuloy po. Actually, nung sumabog po yung flood control scandal, grabe. Umikot po ako sa buong Bulacan, not only my district. Nagpamigay po kami doon ng mga tulong, bigas, tubig, kasi gusto lang po namin tumulong. And doon po ako nalungkot kasi alam ko po, lalo ng first time ko pumasok sa politics, nakita ako yung pera ng hawak ng mga nakaupo. Alam ko kung anong capability nila, bakit yung bayan ko or yung probinsya ko naghihirap pa rin. So that's very sad to see. Kaya ngayon nung nag-open ng opportunity na i-represent ko ang PDP dito sa Bulacan, I took it because I know, lalo na sa akin, malinis ang konsensya ko that we will bring change dito sa Bulacan. So ayun. And nakakatuwa rin po kasi ang family ko po is from Negros talaga, Oriental. So puro Bisaya talaga ang magulang ko. Kaya very rin kami supportive sa syempre kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and VP Sara po. So doon po kasi yung origin namin. Most of my family is there. Ako lang po yung lumaking Bulacan sa mga kapatid ko po kasi dito po yung mga business namin. So yun po, makakaasa po kayo and especially kung ako yung ginawa niyo pong presidente, I will make sure that every member na papasok po sa PDP sa Bulacan is gusto talaga magserbisyo sa taong bayan. Ayun po. And very thankful. And yun, thank you po sa lahat na nandito. And mabuhay po tayong lahat. Mabuhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mabuhay si VP Sara, mabuhay ang PDP, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po.